Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa aking channel. Ang mga ginagawa kong video at ina-upload ay hindi yan para sa inyo. Ginagawa ko yan para mabuksan ang aklat na pasikot-sikot at na chop-chop at pinapalitan ng kwento. Hindi pa rin mananaig ang kasamaan dahil lumalabas pa rin ang katotohanan. Ito po ay aklat ng buhay at kinukumplito ko dahil ito ang ibibigay ko sa takdang panahon, pagbabalik ng mga Diyos, na ako'y sumunod sa utos ng aking Ama nasa langit. Baka iniisip nyo na sa himpapawid o kalawakan ang aking Ama nasa langit. Parehas po kami nasa langit din. Ang utos ng Diyos na banal, balikan mo ang kwento ng kahapon dahil tinatakpan ng bukas sa hinaharap. Sumunod lang ako sa utos ng aking Ama. Kayo, sununod ba kayo sa utos ng inyong Ama? Alam ko hindi dahil kailangan mo ang susi. Nasaan ba ang susi sa kaharian? Hawak mo ang susi, hindi mo lang alam gamitin kung paano mo buksan. Ano ba ang bubuksan mo? Baka hindi mo alam ang iyong pineal gland. Iyong Ama nasa langit, nasa kanya ang susi, wala kay Pedro. Ulitin ko, wala kay Pedro ang susi sa langit, nasa iyong Ama, nasa langit. Ayon sa aking pananaliksik across the web, ang pineal gland ay ang iyong ikatlong mata. Ang pangunahing tungkulin ng pineal gland ay gumagawa ng melatonin, isang hormone na kumokontrol sa circadian rhythms, sleep-wake cycle, at mga panapanahong pagbabago sa physiological. Tumatanggap ito ng maliwanag madilim na signal mula sa mga mata upang kontrolin ang paglabas ng melatonin na may mga antas na tumataas sa gabi upang ipromote ang pagtulog at pagbagsak sa araw. Ito siya ang nagsasabi sa iyo, hoy, gabi na natulog ka na, at ito rin ang nagsasabi sa iyo na, hoy, umaga na gumising ka. At dito isipin mong mabuti na nagpasalamat ka, na ginigising ka, at sino ba talaga ang pinapasalamatan mo kung Diyos, ang tawag mo sa iyong Ama, di siya ang Diyos para sa iyo. Kaya dito mo makikita na hindi nag-iisa ang mga Diyos at mayroon silang iba't ibang mga tungkulin. Kailangan na malaman mo kasi ito ang pintuan na kailangan mong buksan at nasaan ba ang susi nito. Pero hanapin muna natin ang Ama, Anak at Espiritu. Ang pineal gland ay karaniwang tinatawag na third eye para sa maraming mga kadahilanan, kabilang ang lokasyon nito sa gitna ng utak at ang koneksyon nito sa liwanag sa pamamagitan ng upuan ng kaluluwa. Habang sa mas modernong konteksto, madalas itong tinatawag na third eye dahil sa nakikitang koneksyon nito sa mga espiritual na karanasan at intuisyon. Ang pangalang third eye ay nagmula sa pangunahing tungkulin ng pineal gland na magpasok ng liwanag at dilim, tulad ng ginagawa ng ating dalawang mata. Ito ay konektado pa sa iyong mga espiritual na karanasan. Ang mahimalang sistemang ito ay binubuo ng utak, spinal cord at nerbiyos na kumokonekta sa buong katawan mo. Ang vagus nerve ay ang mahabagin na mensahero sa pagitan ng iyong isip, puso, katawan at kaluluwa. Iginagalang bilang wandering nerve, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng autonomic nervous system. Ito sila ang mga dendrites at axon. Partikular na ang pag-impluensya sa parasympathetic branch na katulad ng isang mapagmahal, nagpapalusog na enerhiya na bumubulong sa iyong katawan, okay lang, makakapag-relax ka na. Ang espiritu ay ang mga nervous mga mensahero. Ang mata ay ilaw ng katawan. Pag may makikita kang sunog, magbibigay agad ng mensahe sa iyong Ama. Sasagutin ka noon, kumuha ka ng pamatay, ng sunog, lahat ng ginagawa mo ay utos ng iyong Ama. Kung anong nakikita mo, pinaparating agad ng iyong espiritu sa iyong Ama at ang iyong Ama ang mag-uutos sa iyo kung anong gagawin mo. Ulitin ko, ang iyong Ama, third eye, o Diyos kung tawagin mo, iyong utak. Hindi mo mararating ang lahat na mayroon ka kung wala ang iyong Ama. Ikaw ang anak at ang iyong Ama ay nasa iyo at ang espiritu. Ulitin ko, ikaw ang anak, ang Ama, ang pineal gland, ay ang espiritu, ay ang iyong mga nervous system. Maliwanag, ang Ama at ang anak ay iisang katawan at ang espiritu. Ulitin ko, ang Ama at ang anak ay iisang katawan, siya ang senior, ikaw ang junior. Kung ano ang mukha, ganon din ang mukha ng iyong Ama. Kung ang mukha ng iyong Ama ay si Jesus, hindi mo kamukha. Ito ang kasabihan, anak, ng iyong kapitbahay, kasi hindi mo kamukha, get mo na magkamukha ang Ama at ang anak. Kung hindi mo kamukha ang iyong Ama, alam mo na hindi kanya anak. Ang magkamukha ba kayo ng Jesus? Kung hindi kayo magkamukha, hindi kanya anak. Ganyan lang kasimple, pero pinahirapan mo ang iyong sarili
naintindihin ang nakasulat. Ngayon kung ang iyong anak ay sa tingin mo walang nakuha sa iyo, sagot niyan hindi mo anak. Kaya huwag maging tanga kung hindi mo pa makita ang Diyos anong mukha dahil kamukha mo ang iyong ama. Paalala lang po, ito ay ayon lamang sa aking pananaliksik. Wala po akong intensyon na palitan ang iyong paniniwala at lalong hindi ko layunin na kontrahin ang mga relihiyon. Ito ay ayon lamang sa aking pananaliksik. Ang susunod natin topic ang susi, kung nasaan ba ang susi at kung paano mo buksan, pero kailangan mong malalaman ang mga tao sa New Testament para alam mo ang kwento at hindi ka maliligaw kung sino sila nasa New Testament sa ating panahon. Pineal gland pa rin tayo kasi yan ang kailangan mong buksan. Good luck sa lahat.